apit, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang pagses. Ano po tayo mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita Lunes. Update mula po sa mga probinsya. Tatlong suspect na responsable daw po sa isang insidente ng lipat bahay sa Laguna na aresto. Report mula kay RH30 Eric Dastas. Eric? Bro, agad na natimbog ng Calamba Component City Police Station ang tatlong suspect na responsable sa naganap na insidente ng robbery o yung tinatawag na lipat bahay. Diba dati yung akyat bahay na naganap ito sa Burgos Street, Barangay 3, poblasyon na sa Calamba City. Sa sinagawang operation ng mga otoridad, mabilis na nadakma ang mga suspect na nakilalang sina King Pusares, Antonio Brian Vegas at ang 45 anyos na si George Cadag. Na-recover naman sa mga suspect ang karamihan sa mga ninakaw na kagamitan ng mga ito. Ayon dito kay Lieutenant Colonel Dennis D. Guzman na Chief of Police ng Calamba, pumasok ang mga suspect sa loob ng gusali at pilit na pinasok ang katabing tindahan na pagmamayari naman ng 65 anyos na si Marie Bardulaso, kung saan tinangay ng mga ito ang ilang appliances gaya ng telebisyon, air conditioner at karaoke set habang patuloy pang hinahanap ang isang washing machine. Ang mga suspect, Bro Ray, ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya at sasampahan ng kaukulang kaso sa pamamagitan ng inquest proceeding habang patuloy pa rin ang investigasyon kaugnayan ng posibleng pagkakasangkot umano ng mga ito sa iba pang insidente ng nakawan sa naturang lungsod. Ito si Eric Tastas para sa Dispatch, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Suspect sa pagpatay sa isang lalaki sa bayan ng Plaridel sa probinsya ng Bulacan, arestado sa Cabanatuan City. Grace Sansano. Grace. General, arestado ang suspect sa pamamaril at pagpatay sa isang lalaki sa Plaridel, Bulacan sa loob lamang ng 24 oras. Batay sa report ng PNP Plaridel kay Regional Director ng PNP sa Central Luzon na si Police Brigadier General Rogelio Piñones Jr. nasa kote mula sa pinagsanib na pwersa ng intelligence at operating unit ng PNP Plaridel at ng Cabanatuan City. Dinampot ang suspect sa loob ng isang hotel kung saan ito nag-check-in at nangyari ito pasado alas 5:30 ng hapon. Ito lang nakalipas na araw at kabilang sa mga na-recover sa suspect ang isang 45 baril at ang kotse nitong gamit na kulay puti. Matatanda ang pinagbabaril ang biktima noong bagong taon kung saan ang suspect ang pangunahing itinuturong salarin. Love triangle ang umano'y isa sa mga motibong sinisilip ng mga otoridad sa insidente habang sinampahan na ng kasong murder ang nasakoteng suspect. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace. Samantala, BIFF Karyalan Faction abay tuluyan na raw pong na-wipe out. Ating alamin sa report ni RH19 June Dimakutak. June. Lakay Ray, Lakay Romel, masayang tinanggap ni 6th Officer Brigade Commander Brigadier General Edgar L. Catu ang parangal sa kanya ng Armed Forces of the Philippines na AFP Campaign Streamer Award sa di mano'y tuluyang pagkatalo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF Karimlan o Karyalan Faction. Ang pagkilala kay Brigadier General Catu ay ginanap sa pagdiriwang na ika-90th taong anibersaryo ng AFP at mismo ang Pangulong Marcos Jr. pa ang nagsabit ng award sa kanya. Ang naturang parangal ay ibinatay sa official report ng 6th Infantry Brigade sa magitan ng 6th Infantry Campilan Division na matagumpay naman nilang na-neutralize ang buong grupo ng BIFF Karyalan Factions matapos mapatay sa isang enkwentro si Muhyiddin Animpang alias Kagi Karyalan at ang 11 members ito sa barangay Kitango, Datu, Saudi, Ampatuan, Maguindanao del Sur noong Abril 22 taong 2024. Sa umahayag mula kay Brigadier General Edgar Catu, ang tuluyang pagkatalo ng BIFF sa conventional warfare ay bunga umano ng bayanihan ng iba't ibang units under sa control ng 6th Infantry Unifier Brigade
na nakabase ang headquarters sa Ampatuan Town, Maguindanao del Sur. Partikular na pinasasalamatan ni Brigadier General Catu ang epektibong partisipasyon ng 1st Brigade Combat Team sa significant achievement na ito na pinamunuan noon ni Major General Jose Vladimir Cagara na ngayon nakatalaga ng commander ng 6ID at JTF Central. Ang parangal ay inaalay ni Brigadier General Catu sa mga kasundaluhan na naging bahagi ng kanilang operasyon kontra BIFF Carialan Faction. Papuri naman na puno ng pasasalamat ang mensahe ni 6IB and JTF Central Commander Major General Cagara sa lahat ng units under 601st Infantry Brigade, 1st BCP at 1st Scout Ranger Battalion. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimacutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga tumulong naman sa naaksidenteng babae sa Oton, Iloilo, nabangga ng taxi. Ano ba yan? Jocelyn Maque ng Action Radio, Iloilo. Nagtamo ng mga gasgas sa iba't ibang parte ng katawan ng dalawang lalaki na tumulong sa naaksidenteng babae nang mabangga ng humaharurot na taxi sa Barangay Botong, Oton. Ayon sa Chief of Police na si Police Staff Sergeant Roseni Agutaya, nabangga ng motorsiklo ang babae matapos tumawid sa tulay kaya tinulungan siya ng kanyang dalawang kaibigan. Habang tinutulungan, bigla silang inararo ng taxi. Natumba ang dalawang biktima dahil sa lakas ng pagbangga. Nasa estable ng kondisyon sa ospital ang tatlong mga biktima ayon sa pulis. Sa investigasyon ng Oton Police, hindi na umano nakita ng taxi driver ang mga tumulong sa aksidente dahil madilim ang lugar at malakas ang ulan. Nagkaayos na ang dalawang panig matapos mag-usap ayon sa Oton Police. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Jocelyn Maque. Samantala, kita po sa may 300,000 pisong halaga daw po ng shabu na kumpiska sa Ordineta City, Pangasinan. Report mula kay RH38 Freddy Fardo. Freddy. Timbog ang isang high-value individual drug suspect na binata, 32 anyos na residente ng Barangay Bayawas, Ordaneta City, matapos itong magbenta ng illegal na droga sa pulis na nagpanggap na buyer. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Rinan Tipitpitan, pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 1 ng operasyon, katuwang ang Regional Intelligence Division 1, PDEA Pangasinan, PDIG-SUU 1, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Pangasinan PPO at Ordaneta City Police Station na nagresulta ng pagka-aresto sa high-value individual suspect na construction workers. Nakumpiska sa suspect ang siyam na Hitchell Transparent Plastic Sachet na tumitimbang ng humigit kumulang 50 gramo at may standard drug price na 340,000 pesos. Kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nadadalas naman ng mga vehicular accident sa probinsya ng Bataan at sa pinakahuling impormasyon, 3 ang nangyari sa lalawigan sa magkakaiwalay na lugar. Dani Kumilang, ibalita mo yan, Dani! 3 magkakahiwalay na insidente ng vehicular accident ang naitala sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng Bataan mula Enero 3 hanggang Enero 4, 2026. Unang insidente naganap bandang alas 2:45 ng hapon ng Enero 3, 2026 sa National Road, Barangay Kapitangan, Abukay, Bataan, kung saan nagbangga ng isang Toyota Vios at Rossi motorcycle matapos magsagawa ng U-turn ang kotse. Nasugatan ang rider ng motorsiklo at isinugod sa Bataan General Hospital. Ikalawang insidente naganap bandang alas 12:30 ng madaling araw ng Enero 4, 2026 sa Barangay Santa Isabel, Dinalupiang, Bataan. Nang mabangga ng isang motorsiklo ang isang asong biglang tumawid sa karsada na nasugatan ang driver at dinala sa ospital habang napinsala rin ang motorsiklo. Ikatlong insidente naganap bandang alas 8:35 ng gabi sa SCTEX Kilometers 140, Barangay Pinulot, Dinalupiang, Bataan, na kinakasakutan naman ito ng 3 sasakyan. Ilang pasahero ang nasugatan at dinala sa ospital habang nagtamo ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala ang mga sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya kaugnay sa mga naturang naitalang insidente. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani Kumilang. Samantala naman sa ating pa rin pong mga report mula sa mga probinsya, abot daw po sa 2 milyong pisong halaga daw po
napinsala na itala sa nasunog na warehouse sa Laoang Northern Samar. Report mula kay Jane Bantayan. Jane. Tinatayang nasa 2 milyong piso ang naging pinsala ng isang warehouse sa Barangay Rawis, Lawang Northern Samar matapos na ito ay masunog. Dakong alas 6 ng gabi, kahapon Enero 4. Wala pag nilalabas ang otoridad na sanhi ng pagsiklab ng apoy sa nasabing warehouse. Ang warehouse pag-aari ng isang negosyante na nakilala na si Mr. Abrilla Jr., 48 taong gulang, residente na nasabing lugar. Nagbigay naman ng assistance ang pulis doon sa lugar sa pagre-responde ng bumbero mula sa Bureau of Fire San Roque at Bureau of Fire Laoang. Walang naitalang sugatan sa nasabing insidente. Sa ganap na alas 11:25 ng gabi ay diniklara ng fire out o lubos ng napatay ang buong apoy. Tinatayang 2 milyong pesos ang halaga ng mga nasirang stock at mga kagamitan sa loob mismo ng nasabing budiga. Patuloy pa itong iniimbestigahan ng otoridad. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga biyahero at motorista, pinayuhan na wag mo nang bumiyahe sa Eastern Visayas. Aba, dahil sa baha. RH number 32, Jimmy. Angay-angay, Jimmy. Mga motorista at ilang mga travelers, pinayuhan lang muna na hindi magbiyahe sa buong Eastern Visayas dahil pa sa epekto ng Shoreline. Ito ang sinabi ni Office of Civil Defense Regional Director Rick Guzon sa isang panayam. Ayon kay Director Guzon, may mga tubig baha pa kasi at may mga daan pa na nagkakaroon ng clearing operation dahil sa epekto ng Shoreline. May 10 local government units sa Eastern Visayas nagkaroon ng preemptive evacuation ang mga residente lalo na sa mga nakatira sa bababang lugar at malapit sa mga ilog, paanan ng bundok. Pumalo sa 70 mga LGU sa Eastern Visayas nagkansila ng pasok sa mga paralan sa lahat ng antas dahil sa apektado pa ang mga paralan sa tubig baha. Wala namang naiulat na casualty sa Shoreline. Pinayuhan din mga mangingisda nilang muna magpalaot para sa kaligtasan. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Sa ating pong Metro Manila ngayon. Mula kay Kyle Bulyas. Kyle, go! Lakay Ray Romel sa pool ng water interruption ng ilang bahagi ng Taguig City dahil yan sa isasagawang maintenance activity ng Manila Water. Ayon sa aviso, magkakaroon ng interconnection activity ang water concessionaire sa Manalac Corner, 4th Avenue sa Barangay Bagong Bayan. Uumpisahan ito sa January 7 ng alas 10 ng gabi at inaasahang tatagal ng hanggang 6 na oras. Sa iba pang balita, pinasinayaan na ng Quezon City LGU isang multi-purpose na barangay basketball court sa barangay Santa Monica. Ayon sa QC government, hindi lamang ito isang palaruan kundi magsisilbing detention basin. Ang basin sa ilalim ng court ay may kapasidad na 1,700 cubic meter na idinisenyo upang maging imbakan ng tubig ulan at konektado na rin sa drainage system ng lungsod. Layunin ng inisyatibo na matugunan ang problema sa baha sa lungsod tuwing panahon ng tag-ulan. Para naman sa ating ulat panahon, wala tayong binabantaang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, wala ring nakataas na thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon. Rapido, hataw, balita. Uy, salamat daw sa mga tumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong bagong taon 2026. Uy, magandang hapon muna kay Sir Els Bartolome. Ayan, at sa kay dating PNP Chief Nick Bartolome. And of course, kay General Nartates ng PNP, si General Banak. Bernie Banak. Oo. Huwag kayong maniniwala sa mga online solicitation na gamit ang pangalan ni General Banak. Hindi huwi niya gagawin yan kahit kailan. Kailanman. Oo. Ayan. And of course, magandang hapon din po sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, si General Romeo Browner. Salamat po. Hindi po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:02 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Tinesting, sinuri, siniyasan,
Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.